Mapagpalang umaga po. Welcome na sa ating daily morning devotional. It's May 21, the highest standard. Sa Romans 2:13, for not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. So maraming mga tao ngayong naniniwala, nakakaalam ng katotohanan. Sila ay nananampalataya dito, ngunit kulang sa gawa. Kaya sinasabi ng Panginoon na hindi lamang ang tagapakinig, ang tagapagsalita, ang nagiging marangal sa kanyang harapan, kundi ang siyang tumutupad sa mga utos ng Diyos. Yun ang magiging banal sa kanyang harapan. In the lives of many whose names are on the church books, there has been no genuine change. The truth has been kept in the outer court. There has been no genuine conversion, no positive work of grace done in the heart. So ito yung nakakalungkot. Kahit alam na alam mo yung katotohanan at magaling kang magsalita, hindi po yan basihan para mapabanal ka ng Panginoon. Dahil nakikita natin na maraming mga taong recorded nga ang pangalan nila sa aklat ng iglesia. Ngunit sa kanilang buhay ay hindi nababago. Hindi tumutubo ang biyaya sa kanilang mga puso dahil binabaliwala lamang nila ang kanilang kaligtasan. Bakit? Kasi nga nananalig lamang sila sa tao. Nananalig lamang sila sa nagsasalita, sa mga elders, sa mga pastors. Ngunit hindi po yan ang dapat nating gawin. Kundi magsaliksik po tayo ng ating mga sarili, sa ating buhay. Saliksikin natin ang katotohanan para sa ating mga sarili upang ibahagi natin sa mga tao. Dahil nakakalungkot isipin, mga kapatid, dahil walang tunay na pagbabago ang mga taong ganito. Walang genuine conversion, no positive work of grace done in the heart. Nawa ay mabago po tayo. May pakita natin sa ating ugali ang karakter ni Kristo. Dahil sinasabi dyan na by beholding Him, we become changed. He who would build up a strong, symmetrical character must give all and do all for Christ. The Redeemer will not accept divided service. Daily, he must learn the meaning of self-surrender. He must study the Word of God, getting its meaning and obeying its precepts. So, kapag tayo ay nag-build, habang tayo naghihintay sa pagparito ni Kristo, tayo ay naghahanda para sa ating mga karakter kung paano tayo makatayo sa mga huling araw. Ang tangi nating daan na dapat lakaran ang daan ni Kristo. Si Kristo mismo, ang kanyang karakter, ang lahat-lahat. Naway pag-aralan po natin ang kanyang buhay. At siya ang ating tagapagligtas, ginastify na po tayo ng ating Panginoon, kinakailangan tayong mag-undergo sa process of salvation, which is sanctification. So masasanctify lamang tayo kung susunod tayo sa kanyang mga utos. Sa pang-araw-araw, kinakailangan tayong matuto, malaman natin ang meaning ng self-surrender. Sa araw-araw tayo ay sumurrender sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa, pananalangin, makipagbantay, dahil ang ating kaaway ay nagmamasid na naghahanap ng kanyang matitisod. At kinakailangan nating pag-aralan ng mabuti ang salita ng Diyos upang hindi tayo makalimot, hindi tayo mawala sa landas ng buhay, hindi tayo ma-divert ang mindset natin sa mga makamundong bagay, upang malaman natin ang tunay na kahulugan na kinakailangan masunod natin ang mga prinsipyo ni Kristo. Thus, he may reach the high standard of Christian excellence. There is no limit to the spiritual advancement that he may make if he is a partaker of the divine nature. Day by day, God works in him, perfecting the character that is to stand in the day of final test. So, sa bawat araw sa ating buhay bilang Kristiyano, tayo ay tumatahak sa mabuting landas. At kinakailangan nating maangkin, mapanghawakan ang pinaka-highest standard ng Kristiyano. At ito yung gusto ng Panginoon sa atin. Ang mga makalangit na bagay, Kanya nang ipagkakaloob sa atin. At wala itong limitasyon sa ating spiritual na kalaguan. Kinakailangan tayong lumago sa ating buhay bilang Kristiyano, na tayo ay magiging partakers sa Kanyang nature, sa Kanyang banal na kalikasan. At araw-araw kinakailangan tayong gumawa sa gawain ng Diyos upang tayo ay ma-perfect into His image, upang mapabanal ang ating mga buhay, ang ating karakter, dahil ito yung purpose ng Panginoon. Kasi habang natin pinag-aaralan ang ganitong pag-aaral,
malalaman natin na ang bawat katotohanan, ito'y sumisibol, ito po'y nagtutubo sa ating mga puso at siyang magbibigay ng katwiran sa mga taong ating nasasalamuha. At handa tayo, sa pamamagitan ng mga katotohanan ito, tayo ay makakatayo sa mga huling araw ng final test, sa huling pagsubok. Dito mapapansin natin na mahirap sa ating mga sarili, ngunit kung napalampasan mo na ang mga pagsubok, mga tukso na umaaligid sa iyo, nangangako ang Panginoon na hindi niya tayo pababayaan sa mga huling araw, sa final test ng ating pananampalataya. Each day of his life, he ministers to others. The light that is in him shines forth and stills his strife of tongues. Day by day, he is working out before men and angels a vast, sublime experiment showing what the gospel can do for fallen human beings. So, araw-araw, nagpapakita na sa atin dito na si Kristo, siya ay nagkipag-ministeryo sa mga tao. At kinakailangan natin itong magaya sa ating buhay bilang Kristiyano. Upang ang katotohanan, ang liwanag, ay maggumilaklak, sumidlak sa ating mga puso, at ito'y maipabatid natin sa mga tao. At araw-araw tayo ay kumikilos sa mga tao at sa mga anghel. Tinutulungan po tayo ng mga ahente ng langit. Paano tayo makabuild ng character into eternity? At tinutulungan niya tayong makamit ito upang maipakita natin, maipalaganap natin ang katotohanan sa mga nahulog na tao. Let us not spare ourselves, but carry forward in earnest the work of reform that must be done in our lives. Let us crucify self, unholy habits will claim more for the mastery, but in the name and through the power of Jesus, we may conquer. So, sa ating paglalakbay, sa ating pananampalataya, wag po tayong matakot. Dahil kinakailangan nating isurrender ang ating mga sarili. Mamatay ang ating mga sariling pagnanasa. At tayo po ay maging masigasig, na maging mainit sa pananampalataya at kumilos sa gawain ng pagbabago sa ating buhay. At kinakailangan natin itong gawin sa ating buhay ngayon. Habang nandito pa tayo sa lupa, habang tayo ay naghahanda sa pangwalang hanggan na katwiran ng Panginoon. Napakaganda mga kapatid kung magiging handa tayo. At habang tayo naghahanda, mag-build na tayo ng little heaven in our life, in our hearts. At kinakailangan tayong magsakripisyo, patayin ang ating mga sarili, ang ating mga hindi banal na mga karakter, ating iwaksi, ating ipanalangin sa Panginoon na mapanagumpayan ang ating mga kahinaan, at sa pangalan ni Kristo, at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, atin itong mapapanagumpayan. To him who daily seek to keep his heart with all diligence, the promise is given, neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, napakaganda mga kapatid. Kapag ginawa natin ito, by our own choice, pinili natin si Kristong pagsilbihan, sundin ang kanyang kalooban. Araw-araw ating hinahanap ang kanyang katwiran. Ito'y palaging nasa ating mga puso at may kasipagan na tayong mag-aaral ng kanyang mga salita at tutuparin ang bawat prinsipyo nito. Ang pangako ni Kristo ay pinagkaloob sa atin na walang makakahadlang ni kamatayan, ni buhay, ni mga anghel, ni mga kapangyarihan o yung mga bagay na present ngayon o mga bagay na darating. Walang mataas, walang mababa, ni mga anumang mga bagay na makakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Kundi ang atin mismong choice ang siyang magdideclare kung saan tayo, sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay mananagumpay sa mga huling araw at walang makakahadlang dito. God Himself is the justifier of him which believeth in Jesus, and whom He justifieth them, He also glorify. So, habang tayo ay nasa proseso pa ng kaligtasan, tayo ay ginastify na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Sa lahat ng lumalapit sa kanya, tumatanggap sa kanya at sumusunod sa kanya na may pag-ibig, siya po ang magpapabanal sa atin.
At sa mga huling araw, luluwalhatiin po tayo ng ating Panginoon. Great as is the shame and degradation through sin, even greater will be the honor and exaltation through redeeming love to human beings striving for conformity to the divine image. There is imparted an outlay of heaven's treasure, an excellency of power that will place them higher than even the angels who have never fallen. So, ito yung dakila na dapat nating panghawakan at hindi natin dapat ikahiya, na sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan natin sa pag-ibig ng Diyos, ating mawawaksi ang mga kasalanan at mapapanagumpayan ang ating mga kahinaan. Sa ating buhay, maraming mga taong nagsusumikap. Tayo ay kinakailangan na mas magsumikap upang makamit ang banal na imahe ng Diyos, at ito'y ma-impart na sa atin mula sa langit at maibahagi natin sa mga tao upang kanilang malaman ang kapangyarihan na nagpapabago sa ating mga kaluluwa, dahil ang lahat ng ating mga sinasabi, sa ating mga salita, sa ating mga iniisip ay ito na po'y nakaugnay sa Panginoon, ito na po'y nakaugnay sa langit, at kinakailangan nating makamit ang pinaka-higher standard ng Panginoon. Kinakailangan na makamit natin ang karunungan na nagmumula sa langit upang mas atin pang maunawaan ang mga bagay dito. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay wag po tayo naging pabaya sa ating tungkulin. Kinakailangan na mag-dwell tayo kay Christ, na siyang ating standard ng buhay, at kinakailangan na maghangad po tayo sa mga makalangit na bagay upang ito'y ma-adapt sa ating mga buhay. Ipanalangin po natin na mas kamapit po tayo sa kanyang pangako na kailanman ay hindi mabibigo. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at magandang umaga sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. God bless.